Isang napakalaking balita ang umiikot ngayon sa NBA matapos lumabas ang ulat na nagtanong na umano ang Dallas Mavericks sa Philadelphia 76ers tungkol sa posibilidad ng pagkuha kay Joel Embiid. Ayon sa mga ulat, isa ang Dallas sa mga koponang minomonitor ang sitwasyon ng dating NBA MVP habang naghahanap ng paraan upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na magkampeon sa mga susunod na taon. Hindi magiging madali ang pagkuha kay Embiid dahil nakakontrata pa siya sa Philadelphia hanggang sa 2028-29 season matapos niyang pirmahan ang 3-year, $193 million contract extension na may player option sa huling taon ng kontrata. Ibig sabihin, kontrolado pa rin ng Sixers ang sitwasyon at hindi nila kailangang magmadali sa anumang trade. Bakit interesado ang Dallas Mavericks kay Joel Embiid? Kapag malusog si Embiid, isa siya sa pinakadominanting manlalaro sa buong NBA. Kaya niyang umiskor sa post, may deadly mid-range game, kayang tumira ng tres, elite rebounder, mahusay magpasa para sa kanyang posisyon, at isa sa pinakamahusay na rim protectors sa liga. Ang kanyang presensya pa lamang sa loob ng pintura ay agad na nagpapabago sa depensa ng kalaban. Kung sakaling seryosong habulin ng Dallas si Embiid, malamang na hindi sapat ang simpleng trade package. Posibleng kailangan nilang isama si Daniel Gafford, ilang future first-round picks at iba pang mahahalagang assets. May ilan ding naniniwala na kung gugustuhin ng Philadelphia ang isang total reset, maaaring hilingin nila ang isang superstar caliber player tulad ni Kyrie Irving bilang sentro ng trade package, bagamat wala pang indikasyon na ito ang opisyal na hinihingi ng Sixers. Para sa Dallas, napakalaki ng potensyal ng duo ni Joel Embiid at Cooper Flagg. Si Embiid ang magiging pangunahing sandata sa opensa sa loob, habang si Flagg naman ang inaasahang magiging future franchise star ng koponan. Ang kombinasyong ito ay maaaring bumuo ng isa sa pinakamalalaking at pinakamahihirap depensahang frontcourt sa buong NBA. Samantala, maaari ring magkaroon ng malaking benepisyo ang Philadelphia kung magaganap ang trade. Bukod sa pagkuha ng draft assets at iba pang manlalaro, maaari nilang simulan ang bagong yugto ng koponan sa paligid ni Kyrie Irving, Tyrese Maxey at posibleng rookie sensation na si VJ Edgecomb. Ang pagsasama ni Kyrie at Maxey ay magbibigay sa Sixers ng isa sa pinakamabilis at pinaka-explosive na backcourt sa liga, habang si Edgecomb ay maaaring maging future two-way star dahil sa kanyang athleticism, depensa at kakayahang umiskor mula sa iba't ibang bahagi ng court. Sa pagdating ni Kyrie, magkakaroon ng Sixers ng veteranong leader at elite shot creator na makakatulong sa pagdevelop ni Maxey at Edgecomb. Maaari rin nitong bawasan ang pressure sa dalawang batang bituin habang unti-unting binubuo ng Philadelphia ang kanilang bagong core para sa hinaharap. Ngunit kahit gaano kaganda pakinggan ang trade na ito, may isang malaking panganib na hindi maaaring balewalain, ang kalusugan ni Joel Embiid. Sa buong kanyang karera, paulit-ulit na naging problema ni Embiid ang mga injury. Ilang beses na siyang nakaranas ng mga seryosong issue sa tuhod at iba pang bahagi ng katawan na nagdulot ng mahabang pagkawala sa mga laro. Dahil dito, maraming eksperto ang naniniwala na napakalaking sugal para sa Dallas ang ibigay ang kanilang mga assets para sa isang superstar na may mahabang injury history. Kung mananatiling malusog si Embiid, maaaring maging instant championship favorite ang Dallas Mavericks. Ngunit kung magpapatuloy ang kanyang injury concerns, maaaring magsisi ang Dallas sa pagbitaw ng mga batang assets, draft picks, at mahahalagang manlalaro. Sa ngayon, wala pang opisyal na usapan na malapit nang matapos, ngunit malinaw na isa ito sa pinakamalalaking trade rumors na dapat bantayan ngayong off-season. Mga idol, kung kayo ang Dallas Mavericks, isusugal nyo ba ang future ng koponan para makuha si Joel Embiid at mabuo ang tambalan nila ni Cooper Flagg? O mas gugustuhin nyong iwasan ang panganib dahil sa kanyang injury history? Samantala, mukhang may mahalagang mensahe ang kampo ni LeBron James para sa Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, hindi lang basta gusto ni LeBron na humingi ang Lakers ng pay cut. Ang gusto niyang marinig ay ang malinaw na plano ng koponan kung paano gagamitin ang matitipid na pera upang makabuo ng mas malakas na roster sa paligid nila ni Luka Doncic. Kung sakaling pumayag si LeBron na tumanggap ng mas mababang kontrata, may ilang manlalaro na maaaring targetin ng Lakers upang mapalakas ang kanilang tsansa sa kampeonato. Isa na rito si John Collins, isang athletic forward na kayang tumulong sa rebounding, rim running at interior scoring. Ang kanyang kakayahang maglaro sa pick and roll ay maaaring maging perpektong partner para kay Luka. Isa rin sa mga ideal na target si Keon Ellis, isang matinding perimeter defender na kayang bantayan ang pinakamapanganib na guards ng kalaban. Bukod sa depensa, nagbibigay rin siya ng maayos na 3-point shooting at mga dirty work na madalas hindi nakikita sa stat sheet. At mula naman sa Philadelphia 76ers, isa sa pinakamagandang target ng Lakers ay si Quentin Grimes. Sa edad na 26, isa siya sa pinakamahusay na young 3-and-D wings na maaaring maging available. Noong nakaraang season, ipinakita ni Grimes na kaya niyang magbigay ng scoring, outside shooting, at matinding depensa habang hindi kailangan ng maraming bola sa kanyang mga kamay. Eksaktong klase siya ng player na babagay katabi ni Luka at LeBron. Kung mabubuo ng Lakers ang trio ni John Collins, Keon Ellis at Quentin Grimes sa tulong ng posibleng pay cut ni LeBron,
Magkakaroon sila ng mas malalim na roster, mas matatag na depensa, dagdag na shooting at mas maraming athletic players na makakatulong sa kanilang championship push. Sa huli, ito ang gustong makita ng kampo ni Lebron. Hindi lang basta humingi ng sakripisyo, kundi ipakita kung paano magagamit ang bawat dolyar upang gawing tunay na title contender ang Lakers sa susunod na season. Mga idol, kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayong mag-pay cut si Lebron kung ang kapalit ay sina John Collins, Keon Ellis at Quentin Grimes para makatulong kay Luka Doncic sa paghabol ng kampeonato? Will look to run. Good block from the former Sixer, KJ Martin. Sixers got it back though, and one of the newest Sixers, Quentin Grimes. Great perimeter shooter for them. Tony got paid. Fox grades it out to Ellis. You heard the whistle. But John Collins just with a strong move. Sees the mismatch.